Mabilis na huminga si Lin Hua habang nanginginig ang buong katawan at ang kanyang mga kamay ay tila walang lakas na bumitaw sa ice axe at siya ay natulala na parang isang estatwa. Hindi man lamang siya tiningnan ni Ming at sa halip ay sinabi kay Lin Xiaonoo na dapat na itong bumaba ng bundok. Pagkatapos ay tinulungan niya itong makababa at nang makarating sila sa paanan ng bundok ay nakita ni Ming ang isang kakaibang sasakyan na may 4 na gulong at ipinaliwanag ni Lin Xiaonoo na ito ay isang off-road vehicle na angkop sa pagmamaneho sa bundok at siya na ang magmamaneho. Umupo si Ming sa passenger seat at si Lin Xiaonoo ang nagmaneho at habang nagmamaneho ay nagtanong ito kung saan siya nakatira at kung bakit siya naroon at sinabing tila wala siyang kaalam-alam sa mundo. Hindi direktang sumagot si Ming at sa halip ay ipinaliwanag na matagal siyang nanirahan sa malalim na kabundukan kasama ang kanyang ama at ngayong pumanaw na ito ay nag-iisa na lamang siya sa mundo at ninanais na maglakbay. Naniwala naman si Lin Xiaonoo at sinabing mabuti at mag-isa rin siya sa paglalakbay at maaari niya itong samahan. Hindi tumanggi si Ming at nagpatuloy sila sa pagmamaneho. Habang nag-uusap ay biglang may isang malaking truck na puno ng kargamento ang mabilis na dumaan mula sa likuran at ang driver ay tila nakatulog habang nagmamaneho at ang sasakyan ay diretsyong babangga sa isang maliit na tricycle na puno ng mga bata sa harapan nila. Sa isang kisap mata ay kumilos si Ming at tumalon siya mula sa sasakyan at mabilis na tumakbo at sa isang iglap ay nasa harap na siya ng tricycle at itinaas niya ang buong sasakyan kasama ang lahat ng nakasakay dito at tumalon ng mahigit 5 metro upang maiwasan ang rumaragasang truck. Ang truck ay bumangga sa harang at nahulog sa bangin at ang driver ay hindi nakaligtas. Ibinaba ni Ming ang tricycle at ang driver at ang mga bata ay tulalang nakatingin sa kanya na parang nakakita ng isang Diyos. Mula sa di kalayuan ay nasaksihan ni Lin Xiaonoo ang lahat at ang kanyang balahibo ay nagsitayuan sa labis na pagkabigla at pananabik at naisip niyang ito ba ang isang nakatagong master at paano nito nagawang buhatin ang isang tricycle na puno ng tao at tumalon ng ganoon kataas. Mabilis niyang pinaandar ang kanyang sasakyan at tinawag si Ming upang sumakay. Tinanong ni Ming ang driver ng tricycle na nagngangalang Zhang Dadong kung alam ba nitong delikado ang ginagawa nito at sinabing kung hindi siya kumilos ay patay na silang lahat. Lumuhad si Zhang Dadong at buong pusong nagpasalamat at sinabing handa siyang maglingkod bilang alipin kapalit ng kanyang utang na loob. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sa halip ay inutusang ilipat ang mga bata sa sasakyan ni Lin Xiaonoo at siya na ang maghahatid sa kanila sa paaralan. Ang mga bata ay mula sa iisang nayon at araw-araw ay sinasakay sila ni Zhang Dadong sa kanyang tricycle patungo sa paaralan na mahigit 30 kilometro ang layo dahil walang paaralan sa kanilang lugar at ang karamihan sa mga kabataan ay nasa lungsod para magtrabaho. Mahilig si Lin Xiaonoo sa mga bata at masaya niya silang kinausap at binigyan ng merienda at bigla niyang sinabi kay Ming na nais niyang bilhan sila ng isang school bus dahil delikado ang araw-araw na pagsakay sa tricycle. Pumayag si Ming ngunit nagtanong kung mayroon siyang sapat na pera dahil nalaman niyang ang isang school bus ay nagkakahalaga ng ilang daang libo samantalang ang karaniwang kita ng mga tao sa bansang ito ay ilang libo lamang bawat taon. Nakangiting ipinaliwanag ni Lin Xiaonoo na ang kanyang ama ang nagtatag ng Lin Group na may mahigit 10 bilyong ari-arian at kilala sa kabisera kaya ang pagbili ng ilang school bus ay hindi problema. Tinanong siya ni Ming kung siya ba ang tinatawag nilang mayaman na pangalawang henerasyon at nagulat si Lin Xiaonoo at nagtanong kung paano nito nalaman ang salitang ito gayong sinasabi nitong nakatira ito sa kabundukan. Itinuro ni Ming ang radyo ng sasakyan at sinabing doon niya ito narinig at sa tulong ng kanyang 8-element calculation formation ay mas mabilis ang kanyang pagtanggap at pagsusuri ng impormasyon kaysa sa pinakamalakas na computer sa mundong ito. Nagtanong si Lin Xiaonoo kung ano ang kanyang plano at kung ito ba ay tulad sa telebisyon na pagkatapos magsanay sa ilalim ng isang master ay bababa ng bundok upang maglakbay sa mundo. Sinabi ni Ming na may hinahanap siyang isang tao at inakala ni Lin Xiaonoo na ito ay isang kamag-anak at sinabing tiyak na nangungulila ang kanyang pamilya at handa siyang tumulong. Nagpasalamat si Ming at pagkatapos nilang ihatid ang mga bata sa paaralan ay agad silang umalis. Kasalukuyan silang nasa timog kanlurang bahagi ng Qi Province at magmamaneho sila patungo sa kabisera ng probinsya kung saan naroon ang ama ni Lin Xiaonoo para sa negosyo. Nang makalabas sila ng kabundukan ay nakita na nila ang balangkas ng lungsod ngunit ang hangin ay naging marumi at puno ng ulap at nang huminga si Ming ay naamoy niya ang masangsang na amoy ng kemikal at sinabing sa ganitong kapaligiran ay tiyak na paiikli ang buhay ng mga tao.
Sinabi ni Lin Xiaonuo na sanay na sila rito at ito ang resulta ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya at pinuna ang kanyang damit na tila siya ay isang aktor sa entablado. Nagtanong si Ming kung kailangan ba niyang magpalit ng damit at sinabi ni Lin Xiaonuo na tiyak na kailangan at pagdating nila sa lungsod ay bibilhan niya ito ng bagong damit, magpapagupit at maliligo at tiyak na magiging isa itong maningning na bituin na makakasilaw sa mga babae at dinilaan pa niya ang kanyang labi na tila handa siyang kainin. Nag-isip si Ming at naisip na siya ay matanda na at hindi na isang batang bituin. Pagpasok nila sa lungsod ay naging napakabagal ng trapiko at tulad ng inaasahan sa isang pangalawang antas na lungsod ay hindi maiiwasan ang matinding trapiko at pagkatapos ng ilang sandali ay nainis si Lin Xiaonuo na pagod na at ipinarada ang sasakyan sa tabi ng kalsada at sinabing maghanap muna sila ng hotel dahil pagod na siya. Pumayag naman si Ming at hindi nagtagal ay nakapasok sila sa isang 5-star na hotel at kumuha si Lin Xiaonuo ng isang suite at pagkatapos ay tumawag siya at may dumating na isang batang babaeng tagapag-ayos ng buhok na nakangiting nagtanong kung si Ming ay galing sa shooting. Tumingin si Lin Xiaonuo kay Ming na tila sinasabing tama siya at tumango si Ming at sinabing oo. Habang ginugupitan siya ay may dumating na waiter na may dalang mahigit 10 set ng damit at sapatos at pinili ni Lin Xiaonuo ang isang puting suit at puting sapatos na may disenyo kasama ang sinturon at kurbata. Nang matapos ang kanyang gupit at mapalitan ang kanyang mahabang buhok ay pinalitan na niya ang kanyang damit at nang lumabas siya na suot ang puting suit ay napasigaw si Lin Xiaonuo sa labis na kagalakan at sinabing napakagwapo nito at tuwang-tuwang sinabing siya ang pumili ng lahat ng ito at sa kanyang paningin ay mas gwapo si Ming kaysa sa mga miyembro ng mga sikat na grupo at walang paghahambing. Sinabi ni Ming na maganda ang pagkakagawa ng damit kahit kakaiba ngunit ang materyales ay mas mababa kaysa sa kanyang mga damit sa Tianyuan na pawang mga treasure robe o divine robe. Nagulat si Lin Xiaonuo at sinabing ang mga ito ay internasyonal na tatak at pinagsabihan ito ni Ming na huwag nang magreklamo at sinabing gagamitin na lamang niya ito pansamantala. Pagkatapos ay pareho silang naligo, nagpalit ng mga damit at nagpahinga sa sofa at si Ming ay abala sa paggalugad ng mga bagay sa paligid habang si Lin Xiaonuo ay pagod na nakahiga. Nagtanong si Ming kung ito ba ay pagod at sumagot si Lin Xiaonuo na malamang ay pagod na siya matapos ang pag-akyat ng bundok at 3 oras na pagmamaneho. Lumapit si Ming at marahang pinisil ang kanyang balikat at sinabing tutulungan niya itong ayusin ang daloy ng dugo at sa hindi maipaliwanag na paraan ay biglang nawala ang kanyang pagod at nakatulog ito nang hindi na mamalayan. Tinakpan ni Ming si Lin Xiaonuo at lumabas ng hotel ng mag-isa dahil hindi niya kailangan ng tulog at nais niyang maunawaan ang mundong ito at kahit karamihan sa mga tao ay walang pagsasanay ay nais niyang malaman ang kanilang pamumuhay. Naglakad siya sa mga kalyeng puno ng sasakyan at matataas na gusali at naisip na ito pala ang homeland of humanity at hindi ito tulad ng kanyang inakala at nagtaka siya kung paano ito naging pinagmulan ng mga sibilisasyon. Sa sandaling ito ay isang maruming tao ang lumapit sa kanya na may dalang basag na mangkok at may kasamang isang maruming batang babae at humingi ito ng pera. Dahil nakasuot si Ming ng mamahaling damit ay agad itong nilapitan ng pulubi. Tiningnan ni Ming ang lalaki at sinabing malakas ang kanyang pangangatawan at kaya niyang magtrabaho kaya bakit siya namamalimos at sa Tianyuan ay kakaunti lamang ang namamalimos maliban na lamang kung talagang wala ng pag-asa at kahit sila ay hindi humihingi ng harapan kundi nakaupo lamang at naghihintay ng kusang loob na tulong. Nagulat ang pulubi at nagtanong kung magbibigay ba ito ng pera at sinabi ni Ming na wala siyang pera. Nainis ang pulubi at hinayla ang batang babae palayo ngunit sa sandaling ito ay nakita ni Ming ang nakatagong takot at pagmamakaawa sa mga mata ng bata at pinigilan niya sila. Nang akala ng pulubi na magbibigay na si Ming ay muli niyang iniabot ang kanyang kamay ngunit sa halip ay tinanong ni Ming kung ano ang kaugnayan niya sa bata. Biglang nagbago ang ekspresyon ng pulubi at sinabing huwag itong makialam at hinayla ang bata palayo ngunit hinawakan siya ni Ming sa brush-out ang matinding sakit ay nagpahinto sa kanya. Sa kanyang pagsigaw ay biglang lumitaw ang ilang malalaking lalaki na pumalibot kay Ming at ang isa ay sumuntok sa kanyang ulo. Bilang isang martial artist ay likas na gumanti si Ming at ginamit niya ang kanyang lakas upang ipadala ang kanyang inner force at ang sumuntok ay nakaramdam na parang libu-libong karayom ang tumusok sa kanyang buong katawan at bigla siyang nanigas at bumagsak sa lupa. Nagulat si Ming nang makitang mahina pala ang mga tao rito at isang simpleng pagtulak lamang ay nakapatay na ngunit sanay na siya sa pagpatay at hindi ito nag-abala sa kanya at sinabi sa takot na pulubi na ang bata ay hindi niya kamag-anak at tinanong kung bakit niya ito ginagamit sa pamamalimos.
Ang ibang mga lalaki ay umatras sa takot at nang suriin nila ang kanilang kasamahan ay natuklasan nilang wala na itong hininga at may sumigaw na may pumatay. Nagtaka si Ming kung bakit sila nagkakagulo at sa sandaling ito ay may dumaan na patrol car at 2 pulis ang bumaba at inaresto siya at sinabing dadalhin siya sa himpilan ng pulisya. Ipinaliwanag ng isang pulis na ang pagpatay ay isang mabigat na kaso at pinusisa nila si Ming at isinakay sa kotse at sinabi ni Ming na ang lalaki ay kainahinala at ang bata ay hindi niya kamag-anak. Malamig na sinabi ng pulis na ang pagpatay ay may parusang kamatayan at nagtanong kung bakit niya iniisip ang iba. Ang isa pang pulis ay mas maingat at kinuha ang batang babae at ang pulubi upang imbestigahan. Sa kotse ay nagpasalamat ang bata kay Ming at ngumiti si Ming at sinabing ayos lang ito. Nagtanong ang pulis kung ano ang ibig nitong sabihin at ipinaliwanag ni Ming na ang lalaki ay umatake sa kanya at hindi niya sinasadyang mapatay ito. Hindi naniwala ang pulis at sinabing hindi sila magkakilala kaya bakit ito aatake sa kanya at nang sabihin ni Ming na bilang isang martial artist ay likas na depensa ang ulo at anumang atake rito ay gagantihan ay pinagtawanan lamang siya ng pulis at itinuring siyang baliw. Sa himpilan ng pulisya ng Jibei City ay seryoso ang mukha ng hepe ng investigasyon na si Chi Ziguang at sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang magandang babaeng pulis na nagngangalang Liu Qiang na galit na galit. Sinisigawan ni Chi Ziguang si Liu Qiang at sinabing hindi niya dapat ginagalit ang mga mayayamang binata dahil hindi niya sila kayang labanan at ngayong sinaktan niya ang anak ng alkalde ay paano niya ito ipapaliwanag. Mariing sinabi ni Liu Qiang na ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin at ang binata ay gumagamit ng droga at nanggagahasa ng menor de edad. Galit na sinabi ni Chi Ziguang na wala siyang ebidensya at nang sabihin ni Liu Qiang na sinira nila ito ay sinabi nitong wala siyang magagawa kung walang ebidensya at pinagpahinga ito ng ilang araw. Galit na umalis si Liu Qiang at sa kanyang paglabas ay nakita niya si Ming na inihatid ng 2 pulis at agad siyang naakit sa kanyang hitsura at nagtanong kung ano ang kanyang kaso at nang malamang pagpatay ay dinala niya ito sa interrogation room. Sa loob ng silid ay tinanong ni Liu Qiang si Ming ng kanyang pangalan, edad at tirahan. Sumagot si Ming na siya ay si Yeming 15 taong gulang at sinabing nais niyang tawagan ang kanyang pamilya. Nang tanungin kung sino ang kanyang pamilya ay sinabi ni Ming na ang kanyang kamag-anak ay si Lin Weiyang at nagulat si Liu Qiang at nagtanong kung ito ba ang sikat na negosyante. Tumango si Ming at nang tanungin kung bakit siya pumatay ay isinalaysay niya ang nangyari at sinabing hindi niya sinasadya at likas lamang na reaksyon ng kanyang katawan. Nang hindi ito paniwalaan ni Liu Qiang ay marahang sinira ni Ming ang kanyang posas gamit ang kanyang lakas at nagulat ang 2 pulis at muntik nang bunutin ang kanilang baril. Mahinahong sinabi ni Ming na hindi siya tatakas at ipinaliwanag na ang lalaki ay umatake sa kanyang ulo at ginamit niya ang kanyang inner force upang itaboy ito at hindi niya inaasahang mamamatay ito. Nagliwanag ang mga mata ni Liu Qiang at nagtanong kung siya ay isang master ng internal martial arts at agad na tumawag sa isang kaibigan upang makipagkita. Pag-alis ni Liu Qiang ay kinuha ni Ming ang kanyang cellphone at tinawagan si Lin Xiaonuo at sinabing siya ay nasa himpilan ng pulisya dahil nakapatay siya at ipinaliwanag na ito ay isang aksidente. Nabigla si Lin Xiaonuo at sinabing sadyang napaka-agresibo nito at sinabing agad siyang darating kasama ang kanyang ama upang tulungan ito. Hindi nagtagal ay bumalik si Liu Qiang kasama ang isang binata na nagngangalang Wen Fang na may antas ng martial apprentice at ipinaliwanag ni Liu Qiang na si Ming ay isang master ng internal martial arts. Magalang na hinamon ni Wen Fang si Ming sa isang pagsubok ng kamay at nang magdikit ang kanilang mga palad ay nagpadala si Ming ng isang mahinang puwersa at agad na pinalipad si Wen Fang na tumama sa pader. Punong-puno ng paghanga si Wen Fang at sinabing si Ming ay isang tunay na master at nagtanong si Ming kung saan siya nagsanay. Sinabi ni Ming na nag-aral siya ng mag-isa at pinuna ang kanyang inner force na magulo at hindi dalisay at kung magpapatuloy siya sa ganito ay hindi siya kailanman matututo ng tunay na martial arts. Biglang lumuhad si Wen Fang at nagmakaawang turuan siya at sinabi ni Ming na mahina ang kanyang pundasyon at hindi siya magkakaroon ng malaking tagumpay ngunit kung gagabayan niya ito ay maaari pa siyang umangat at upang ipakita ang kanyang kakayahan ay marahang idiniin ni Ming ang kanyang palad sa sahig at nag-iwan ng isang malalim na bakas na may perpektong gilid na parang hiniwan ng patalim. Lubos na natulala si Wen Fang at pabulong na nagtanong kung anong klaseng kung fu ito. Mahinahong ipinaliwanag ni Ming na ito ang tunay na inner force. Malambot na parang koton at matigas na parang bakal at kumikilos ayon sa kalooban.
Nagliwanag ang mga mata ni Wenfang at puno ng pag-asang nagtanong kung kaya rin ba niyang gawin ito dahil sa kanyang paningin ay napakagiting at kahanga-hanga ang ipinakita ni Ming na halos tulad ng isang Diyos. Tumango si Ming at sinabing kung susundin nito ang kanyang ituturo ay kaya nitong gawin ito sa loob ng 5 taon, ngunit sa kasamaang palad ay napakahina ng kanyang pundasyon kaya hanggang doon na lamang ang kanyang mararating sa buhay na ito. Hindi ito pinansin ni Wenfang at sa kanyang palagay ay sapat ng kahanga-hanga kung maaabot niya ang antas ni Ming. Nakabawi si Liu Qiang mula sa kanyang pagkabigla at sinabing hindi nakatakatakang namatay agad ang lalaki at tila hindi ito kasalanan ni Ming dahil ang kanyang lakas ay sadyang napakalakas at sinumang tamaan ng kanyang pagtulak ay tiyak na mamamatay o masusugatan. Mabilis na sumang-ayon si Wenfang at sinabing ang kanyang master ay maaaring ituring na nagkamali lamang sa pagpatay at dahil bata pa ito ay tiyak na magiging mas magaan ang parusa at sumulyap pa ito kay Liu Qiang. Sinamaan naman siya ng tingin ni Liu Qiang at alam niyang si Wenfang ay isang taong nahuhumaling sa martial arts at may pambihirang pinagmulan ang kanyang pamilya kaya malamang nagagawa ito ng paraan upang mailabas si Ming. Sa sandaling ito ay mabilis na pumasok ang isang pulis at pabulong na iniulat na natuklasan nilang ang batang babae ay tunay na dinukot at umamin ang sospek na may malaking sindikato ng krimen sa kanilang likuran. Nagliwanag ang mga mata ni Liu Qiang at agad na nag-utos na kumilos upang hulihin ang mga ito at dahil sa kanyang pagkainip ay tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol sa kanyang suspensyon. Nang makaalis si Liu Qiang ay nakangiting nagtanong si Wenfang kung kailan siya tuturuan ng kanyang master at sinabi ni Ming na pagkalabas na lamang nila. Magaan ang loob na sinabi ni Wenfang na huwag mag-alala ang kanyang master dahil ang taong ito ay isang kidnapper na karapat-dapat lamang patayin at ang kanyang ginawa ay pagtatanggol sa sarili at tinitiyak niyang makakalabas ito ng ligtas. Nagtanong si Ming kung nangangahulugang wala siyang kasalanan at sinabi ni Wenfang na wala nga at siya na ang bahala rito. Ngunit mariing sinabi ni Ming na hindi niya ito master at ginagabayan lamang niya ito ng kaunti at wala pa itong kwalipikasyong maging kanyang alagad. Labis na napahiya si Wenfang at sinabing kahit hindi siya gaanong mahusay ay huwag naman itong maliitin ng ganoon at baka balang araw ay mahigaitan pa niya ito. Sa isip ni Ming ay mataas na ang kanyang pagtingin dito at ibinaling na lamang ang usapan at sinabing darating si Lin Xiaonoo upang hanapin siya at maaari silang magkakilala. Nagulat si Wenfang at sinabing kilala niya si Lin Xiaonoo bilang anak ni Lin Weiyang ng Lin Group at nagtaka kung paano ito nakilala ni Ming at sinabing kung gagamitin ni Lin Weiyang ang kanyang impluwensya ay mas madali itong makakalabas. Mabilis na dumating si Lin Xiaonoo at makalipas ang kalahating oras ay bumukas ang pinto ng interrogation room at pumasok siya kasama ang isang nasa katamtamang edad na lalaki at sa kanilang likuran ay isang abogadong may dalang portfolio. Agad na nagtanong si Lin Xiaonoo kung ayos lang si Ming at tumango ito at sinabing mabuti ang kanyang kalagayan. Nakita niya si Wenfang at nagtaka kung bakit ito naroon at sinabi ni Wenfang na siya ay alagad ni Ming. Laking gulat ni Lin Xiaonoo at nagtanong kung kailan ito nangyari ngunit naalala niyang si Ming ay may kakayahang magligtas ng napakaraming bata sa kalsada kaya hindi ito imposible. Kinumpirma ni Wenfang na bagong-bago pa lamang siyang tinanggap at pagkatapos ay binati niya si Lin Weiyang na nakangiti at may magiliw na kilos at sinabi nitong nagpapasalamat siya kay Ming sa pagliligtas kay Lin Xiaonoo at ang nangyari sa tuktok ay kanyang aasikasuhin at hindi ito dapat alalahanin at naayos na niya ang piyansa kaya maaari na itong umalis. Nagpasalamat si Ming at hinawakan siya ni Lin Xiaonoo at sinabing labis siyang nag-alala ngunit mabuti na lamang at ang napatay nito ay isang masamang kriminal at ang nauna pang umatake kaya tiyak na walang magiging problema. Sa totoo ay hindi kailanman nag-alala si Ming at kung sakaling hatulan man siya ng kamatayan ay agad siyang aalis at walang makakapigil sa kanya ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa ginawa ng mag-ama para sa kanya. Paglabas nila ng himpilan, nakatayo si Lin Weiyang at mula pa noong makalabas ay patuloy na pinagmamasdan si Ming. Puno ng pagsusuri at pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Sinalubong lamang ito ni Ming ng mahinahong ngiti. Kumurap si Wenfang at nagtanong kay Lin Weiyang kung kilala nito ang kanyang ama na si Wen Zhongchen. Ngumiti si Lin Weiyang at sinabing matandang kaibigan niya ito at isa ng deputy minister. Kinumpirma ni Wenfang na noong nakaraang taon lamang ito na-promote, at sinabi ni Lin Weiyang na dapat silang magkita-kita at kumain ng magkakasama. Sinamantala ni Wenfang ang pagkakataon at nagtanong kung maaari rin siyang pansamantalang manatili sa tahanan ng pamilya Lin kasama ng kanyang master. Pumayag si Lin Weiyang at sinabing kahit gaano katagal ay maaari. Tuwang-tuwang nagpasalamat si Wenfang.
Paglabas nila ng himpilan ay makapal ang mukhang sumakay si Wenfang kasama si Ming sa kotse, at pumwesto sila sa magkabilang tabi ni Lin Xiaonoo sa isang pinahabang marangyang sasakyan. Makalipas ang kalahating oras ay huminto ang sasakyan sa harap ng isang villa at sinabi ni Lin Weiyang na mauna na sila sa bahay at magkikita na lamang sila sa gabi. Nakangiting ipinaliwanag ni Lin Xiaonoo na ang kanyang ama ay pupunta sa Lingyan Temple upang bisitahin si Master Longhua. Nang marinig ang tungkol sa Lingyan Temple, biglang nagkaroon ng interes si Ming at nagtanong kung mayroon bang mga Buddhist doon. Tumawa si Lin Xiaonoo at sinabing wala kundi mga malalaking monghe na nandadaya lamang. Sinaway siya ni Lin Weiyang at mariing sinabi na ang mga nasa templo ay mga mataas na monghe, lalo na si Master Longhua na puno ng awa at may walang hanggang kapangyarihan, at pinagsabihan nito kung paano siya nangangahas magsalita ng ganoon. Inilabas ni Lin Xiaonoo ang kanyang dila at hindi na nagsalita pa. Ipinaliwanag ni Lin Weiyang kay Ming na mayroon siyang problema at umaasa siyang matutulungan siya ni Master Longhua. Ang master na ito ay hindi isang ordinaryong monghe kundi isang mataas na monghe na nagmula sa labas, at kapag nakita ito ni Ming ay mauunawaan nitong hindi siya nagsisinungaling. Alam ni Ming na ang Buddhism, immortal path, at iba pang landas ay pawang nagmula sa homeland of humanity kaya nais niyang makita kung gaano kahusay ang master na ito, at nagtanong kung maaari ba siyang sumama. Nagulat si Lin Weiyang, ngumiti, at sinabing maaari at kung hindi ito maiinip ay sabay-sabay silang pupunta. Nais din sumama ni Lin Xiaonoo at Wenfang, kaya hindi na sila pumasok ng villa at muli silang sumakay ng sasakyan upang diretsyong magtungo sa Lingyan Temple. Makalipas ang halos 2 oras na pagmamaneho ay narating nila ang Lingyan Mountain at naramdaman ni Ming ang isang mahinang Buddhist aura na tunay na naroroon. Huminto ang sasakyan at bumaba sila ay nakita nila ang gate ng templo na napakatanda at marangal at tila may ilang daang taon na ito. Ipinaliwanag ni Lin Weiyang na ang Lingyan Temple ay naging isang tourist spot na at si Master Longhua ay dumating noong nakaraang taon at araw-araw na nakaupo sa ilalim ng Pizi Pagoda at nagkataon lamang na nakilala niya ito. Ang Pizi ay nangangahulugang solitary Buddha, ang mga ipinanganak sa panahong walang Buddha ngunit may mataas na karunungan at sa pamamagitan ng pagmamasid sa 12 koneksyon ay nauunawaan ang buhay at kamatayan. Ang Pizi Pagoda ay may 9 na palapag, 8 sulok at 12 palapag ng bubong at mula sa malayo ay sadyang napakaganda. Madilim na ang kalangitan at kakaunti na ang turista at sa ilalim ng Buddhist pagoda ay may isang matandang monghe na nakaupong nagninilay marangal ang anyo at hindi gumagalaw na tila kaysa ng lupa. Nang tumapak si Ming sa loob ng 30 hakbang mula sa Pizi Pagoda ay biglang nagmulat ang matandang monghe at ang kanyang mga mata ay kumislap habang nakatingin kay Ming. Tumingin din si Ming sa kanya at dahil sa kanyang maraming nabasang Buddhist na kasulatan ay nakita niyang ang monghe ay nasa antas ng first ground bodhisattva na halos katumbas ng isang martial master. Agad na lumapit si Lin Weiyang upang magbigay galang at ang matandang monghe na ito ay si Master Longhua ngunit hindi niya ito pinansin at sa halip ay diretsyang lumapit kay Ming at nagtanong kung sino siya. Sinabi ni Ming na hindi mahalaga ang kanyang pangalan dahil ang mga pangalan ay ilusyon lamang at nagtaka si Longhua at nagtanong kung siya ay kabilang sa Buddhism. Bumuo si Ming ng isang Buddhist seal at sa kanyang likuran ay lumitaw ang isang bilog ng Buddhist na liwanag ngunit si Longhua lamang ang nakakita nito at ang mga tulad ni Lin Xiaonoo ay hindi ito napansin at inakalang kakaiba lamang ang kanyang kilos. Nang makita ito ni Longhua ay agad siyang buong katawang yumuko sa lupa at tinawag siyang Buddhist Master. Sinabi ni Ming na hindi siya isang Buddha at nagsisimula pa lamang sa Buddhism at mayroon lamang siyang itatanong. Mabilis na tumayo si Longhua at inanyayahan siya sa kanyang silid at tuluyan nilang iniwan sina Lin Weiyang na hindi malaman kung susunod o hindi at sa huli ay sinabi ni Wenfang na maghintay na lamang sila roon dahil si Ming ay isang mataas na tao at hindi dapat gambling. Sa loob ng silid ay muling nagbigay galang si Longhua kay Ming at nagtanong kung ano ang kanyang Buddhist na pangalan at kung saang banal na bundok siya nagsasanay. Pinatayo siya ni Ming at sinabing wala siyang Buddhist na pangalan. Sinabi ni Longhua na mula kay Ming ay naramdaman niya ang isang dalisay na Buddhist aura at ang kanyang antas ay tiyak na napakataas at nagtanong kung naabot na ba nito ang bunga ng Buddha. Ipinaliwanag ni Ming na hindi pa siya formal na nagsasanay ng Buddhism at ang kanyang antas ay hindi maituturing na isang Buddha ngunit marami na siyang nabasang Buddhist na kasulatan at marami siyang nalalaman tungkol dito at ang kanyang pakay ay upang magtanong kung mayroon bang mga naliwanagan sa mundo ng mga Buddhist practitioner.
Ang kaliwanagan ay nangangahulugang kapwa pagkamulat sa sarili at sa iba at mas mataas ang katayuan nito kaysa sa solitary Buddha at mayroon ding mga antas ang mga Buddha tulad ng Dharma Heaven, Realm Longevity Realm, at Eternal Realm. Nagulat si Longhua at sinabing sa loob ng 100 taon ay wala pang nakakamit ng pagka-Buddha at kung mayroon man ay dapat alam nila ito ngunit nakita niyang kahit hindi pa Buddha si Ming ay malapit na ito at lubos niya itong hinangaan. Nabigo si Ming at tumango. Idinagdag ni Longhua na may kilala siyang isang dakilang tao na may hindi masukat na lalim at kung may oras si Ming ay maaari niya itong puntahan at baka may mapala siya at ito ay si Master Waxen ng Fax Iyang Sect. Ang Fax Iyang Sect ay dating humihina at halos wala ng tagapagmana ngunit nang lumitaw si Master Waxen ay ginulat nito ang lahat ng paaralan ng Buddhism. Tumango si Ming at sinabing balang araw ay tiyak na pupuntahan niya ito. Nagtanong siya kung anong bahagi ng Buddhism ang sinasanay nito at kung mayroon itong pinagmulang master. Sumagot si Longhua na ang kanyang sinasanay ay ang Three Contemplations ng Huayan School na sadyang napakababaw. Tinanong siya ni Ming kung sinanay ba nito ang 4 Dharma Realms, 6 Characteristics at 10 Profound Gates ng Huayan at mapait nang umiti si Longhua at sinabing ang mga klasikong ito ay matagal nang nawala at hindi na maaaring sanayin. Nagtaka si Ming kung paano nawala ang gayong walang kapantay na mga kasulatan at ipinaliwanag ni Longhua na ang digmaan at kaguluhan ay hindi lamang some-iron ng mga aklat kundi pumatay ng mas maraming monghe at maging siya ay muntik nang mamatay sa kamay ng mga ordinaryong tao noong panahon ng pagwasak sa mga lumang tradisyon. Nag-isip si Ming at sinabing dahil sila ay nagkita ay mayroon itong kapalaran at ngayon ay ipagkakaloob niya rito ang lahat ng turo ng Huayan at umaasa siyang ito ay magpapalaganap nito upang magpatuloy ang Buddhist na tradisyon. Tuwang-tuwang nagpasalamat si Longhua at lumuhod at yumuko ng matagal. Ipinatong ni Ming ang kanyang kamay sa kanyang noo at sa pamamagitan ng isang mahiwagang paraan ay itinanim niya ang lahat ng kanyang nalalamang Huayan classics sa kanyang kaluluwa at ito ay tuluyan nitong naisalo at hindi na malilimutan kailanman. Ang ganitong paraan ay tinatawag na pagpapala sa mundong ito at tulad ng paglalagay ng impormasyon sa isang disk ay mananatili ito hanggat hindi nasisira ang disk. Matapos hugasan ng mga Huayan classics ay nakaramdam si Longhua ng labis na kaliwanagan at kagalakan at ang kanyang puso ay puno ng kaligayahang hindi maipaliwanag at dahil dito ay napaluha siya at tahimik na humagulgol. Inalis ni Ming ang kanyang kamay at tinapak ang kanyang balikat at tulad ng isang guro ay pinayuhan itong magkaroon ng sapat na kakayahan upang maging bagong tagapagtatag ng Huayan at umaasa siyang sa hinaharap ay makakalikha ito ng isang bagong sitwasyon at maaari pa silang muling magkita. Sa kanyang paningin ay hindi naman masama ang talento ni Longhua at kung magsisikap ito ay maaaring makapasok ito sa Tianyuan. Punong-puno ng pasasalamat si Longhua at lumuhod at yumuko ng may 5 bahagi ng katawan sa lupa, isang tanda ng pinakamataas na paggalang. Paglabas ni Ming sa silid ay naghihintay pa rin sa labas sina Lin Weiyang at nang makita siya ay agad silang lumapit. Nagtanong si Lin Xiaonuo kung ano ang pinag-usapan nila ni Master Longhua at kung bakit ganoon katagal. Bahagyang ngumiti si Ming at sinabing tungkol sa Buddhism ito at si Master Longhua ay may malalim na karunungan kaya marami siyang natutunan. Nais pa sana ni Lin Weiyang na bisitahin si Longhua ngunit pinigilan siya ni Ming at sinabing si Longhua ay nag-aaral pa ng mga kasulatan at hindi makikipagkita ngayon at kung nais niya ay maaari siyang bumalik sa ibang araw. Dahil lubos na iginagalang ni Lin Weiyang si Longhua ay hindi na siya nagpumilit at sabay-sabay silang bumalik. Sa kalagitnaan ng daan ay biglang sinabi ni Lin Xiaonuo na sa kanyang palagay ay hindi mas mababa si Ming kay Master Longhua at maaari rin itong tulungan ang kanyang ama. Isa lamang itong biro ni Lin Xiaonuo ngunit nagdulot ito ng pag-iisip kay Lin Weiyang. Pagdating sa villa ay huminto ang sasakyan sa isang pribadong bahagi ng villa at lumabas silang lahat. Si Lin Weiyang ay seryosong yumuko bilang paggalang bago magtanong kung maaari ba siyang tulungan ni Ming dahil alam niyang misteryoso ang pinagmulan nito at hindi masukat ang kakayahan. Umurong si Ming at hindi tinanggap ang kanyang paggalang at mahinahong sinabing huwag itong mag-atubiling magsalita at anuman ang kaya niyang gawin ay gagawin niya. Inanyayahan ni Lin Weiyang si Ming na umupo at ang kanyang kasamang butler ay agad na naglabas ng tsaa at tasa. Ang tsaa ay maganda at ang tasa ay maganda rin ngunit sa panlasa ni Ming ay ordinaryo lamang ito. Medyo malungkot si Lin Weiyang at bumuntong hininga at sinabing ang kanyang problema ay tungkol sa kanyang pamilya.
25 taon na ang nakararaan ay siya mismo ang nagtatag ng Lin Group sa pamamagitan ng pagtagpas sa mga tinikpagdaan sa ilang bingit ng kamatayan at pagtitiis ng hindi mabilang na paghihirap at siya lamang ang nakakaalam kung gaano ito kahirap ngunit inamin niyang malaki ang naitulong ng kanyang pamilya at sa kanyang pinakamahihirap na sandali ay sila ang tumulong sa kanya at syempre ay ginantihan din niya sila ng husto at marami sa kanila ang may bahagi sa kumpanya at may kayamanang umaabot sa milyon o kahit daang milyon. Nagtanong si Ming kung saan nanggagaling ang kanyang problema kung ganoon. Mapait na ngumiti si Lin Weiyang at sinabing kahit nakakahiya ay sasabihin niya, nang ang grupo ay pumasok sa tamang landas at lalong lumaki ang mga taong tumulong sa kanya ay sunod-sunod na humiling ng hindi makatuwirang mga bagay may nais maging direktor may nais maging general manager at may iba pang nais na ihiwalay ang ilang negosyo upang patakbuhin ng mag-isa at hindi siya maaaring pumayag dahil kung gagawin niya ito ay babagsak ang Lin Group ngunit ang mga taong ito ay may mahalagang posisyon sa grupo at kung tatanggihan niya sila ay maaari silang magkaisa laban sa kanya. Sinabi ni Ming na hindi ito dapat maging problema para sa kanya dahil kung naabot niya ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay tiyak na mayroon siyang sapat na kakayahan at dapat ay nakita na niya ito noon pa at mayroon siyang paraan upang harapin ito. Tumango si Lin Weiyang at sinabing tama ito at orihinal ay hindi niya ito pinansin dahil kahit magkaisa pa sila ay may paraan siya upang paghiwa-hiwalayan sila at kung wala siyang ganitong kakayahan ay hindi niya magagawang itayo ang ganito kalaking negosyo ngunit hindi ganoon kasimple ang sitwasyon at sa mga taong ito ay ang kanyang ikatlong kapatid ang may pinakamalaking impluwensya at ang kanyang ginamit na paraan ang tunay na kinatatakutan niya. Nagtaka si Lin Xiaonuo at nagtanong kung ang kinatatakutan ng kanyang ama ay ang mga mataas na taong inanyayahan ng kanyang ikatlong tiyuhin at kung hindi ba nito sinabi na sila ay mga manloloko lamang. Mapait na ngumiti si Lin Weiyang at sinabing sinabi lamang niya ito upang huwag itong mag-alala at ang totoo ay si Master Longhua ang kanyang nilapitan upang tanungin kung kaya ba nitong tulungan siyang labanan ang mga taong ito. Naging interesado si Ming at nagtanong kung anong uri ng mataas na tao ang kinatatakutan nito. Ipinaliwanag ni Lin Weiyang na noong kabataan ay napakatapang ng kanyang ikatlong kapatid at mahal na mahal niya ito at lubos na inalagaan kaya ito ang may pinakamalaking bahagi at pinakamalaking dibidendo at nang magkaroon nito ng pera ay mahilig itong makipagkaibigan sa mga kakaibang tao at noong una ay hindi niya ito pinansin at inakalang mga manloloko lamang sila ngunit nitong mga nakaraang taon ay unti-unting lumitaw ang ambisyon ng kanyang ikatlong kapatid at saka lamang niya napagtanto na ang mga taong ito ay mayroon talagang kakayahan. Nagtanong si Ming kung natatakot ba siyang saktan siya ng mga ito at tumango si Lin Weiyang na puno ng pag-aalala at ikinwento na minsan ay may isang tao sa tabi ng kanyang ikatlong kapatid na gumamit ng isang lihim na sining sa kanya at nagdulot ito ng sunod-sunod na bangungot sa loob ng mahigit kalahating buwan at halos hindi siya makatulog at naisip ang magpakamatay at alam niyang ito ay babala mula sa kanyang ikatlong kapatid kaya pagkatapos noon ay ibinigay niya rito ang maraming interes at ang pangyayaring ito ang nagpaunawa sa kanyang kapag nasaktan nito ang kanyang interes ay wala itong na aatake sa kanya. Sinabi ni Ming na ang paraang nagdudulot ng bangungot ay sadyang napakasimple at kaya niya itong gawin ngunit si Lin Weiyang ay isang ordinaryong tao lamang at hindi ito kayang tiisin. Nagliwanag ang puso ni Lin Weiyang at mabilis na nagtanong kung talagang kaya siyang tulungan ni Ming. Tumango si Ming at sinabing magkaibigan sila ni Lin Xiaonuo at siya ay naninirahan sa kanilang tahanan kaya natural na tutulong siya ngunit binabalaan niyang hindi niya kontrolado ang kanyang lakas at maaaring makapatay at kailangan itong panag-utan ni Lin Weiyang. Tiniyak ni Lin Weiyang na huwag itong mag-alala at kahit patayin pa ang lahat ng tao sa tabi ng kanyang ikatlong kapatid ay walang problema at matagal na niyang naimbestigahan ang mga ito at marami na silang nagawang kasamaan at maraming tao ang kanilang binyantaan. Nakaramdam ng hiya si Wen Fang dahil bilang isang tagalabas ay narinig niya ang ganitong kalaking lihim ngunit alam niyang sinadya ito ni Lin Weiyang hindi dahil sa tiwala kundi dahil siya ay alagad ni Ming at may iba pa siyang naisip na may kaugnayan sa kasalukuyang sitwasyon. Nang makabalik ang sasakyan sa tahanan ng pamilya Lin ay madilim na at naghanda ang kasambahay ng isang masaganang hapunan at ito ang unang pagkakataon ni Ming na makatikim ng pagkain sa mundong ito at sa kanyang panlasa ay katanggap-tanggap naman ito. Pagkatapos kumain ay nag-iisa siyang bumalik sa kanyang silid upang mag-ayos ng kanyang hininga. Sa kalagitnaan ng gabi ay kumatok si Wen Fang sa kanyang pinto at nagmulat si Ming at naisip kung bakit ito nanggagambala sa ganitong oras at kung mayroon ba itong nais hilingin na pamana ng teknik. Nang buksan niya ang pinto ay agad niyang tinanong kung bakit ito naririto sa kalagitnaan ng gabi. Kinamot ni Wen Fang ang kanyang ulo itinulak si Ming pabalik sa silid at matapos isara ang pinto ay sinabing mayroon siyang narinig na maaaring makatulong kaya naparito siya.
Sinabi ni Ming na kung sabi-sabi lamang ito ay mababa ang kredibilidad nito at mas mabuting huwag na lamang sabihin at muli siyang umupo at ipinikit ang kanyang mga mata. Nahihiyang tumawa si Wenfang at sinabing ang ilan sa kanyang mga sinasabi ay mula sa kanyang tiyuhin na nagtatrabaho sa isang espesyal na departamento ng bansa at minsan ng lasing ito ay sinabi nitong mayroong isang ahensya na namamahala sa mga kakaibang tao na tinatawag na Bureau 39 at ang pinuno nito ay isang dakilang master ng martial arts at mayroon silang maraming high-tech na sandata na sadyang ginawa laban sa mga anti-human na mga dalubhasa. Natawa si Ming at nagtanong kung natatakot ba itong baka siya ang targetin ng Bureau 39 at kung siya ba ay mukhang anti-human. Umiling si Wenfang at seryosong sinabing hindi ito ang kanyang ibig sabihin kundi ang mga kakaibang tao sa tabi ng ikatlong kapatid ni Lin Weiyang ay maaaring mula sa isang organisasyon ang Bureau 39 na hindi lamang namamahala kundi nagre-recruit din ng mga kakaibang tao. Biglang naunawaan ni Ming at sinabing may katwiran nito dahil paano magkakaroon ng pagkakataon ang ikatlong kapatid ni Lin Weiyang na makipag-ugnayan sa napakaraming kakaibang tao gayong maging si Lin Weiyang ay wala ni isang ganoong tao sa kanyang tabi. Sumang-ayon si Wenfang at sinabing wala itong kwalifikasyon ngunit kung ang ikatlong kapatid mismo ay isang kakaibang tao ay ibang usapan nito. Tumango si Ming at pinuri ang kanyang pagsusuri at sinabing mayroon itong kaunting talino at kung totoo ito ay ang Bureau 39 ang kanyang haharapin at hindi lamang si Lin Weisheng. Nag-alala si Wenfang at iminungkahi na gamitin ang koneksyon ng kanyang tiyuhin upang maipakilala si Ming sa Bureau 39 upang maging magkakampi sila at hindi na kailangang maglaban. Ikinaway ni Ming ang kanyang kamay at sinabing hindi siya sasali sa anumang organisasyon dahil maghihigpit ito sa kanya ngunit tiniyak niyang ang mga tinatawag na kakaibang tao ay hindi magiging banta sa kanya at bilang isang martial artist mula sa Tianyuan ay mayroon siyang kumpiyansa at mahirap magkaroon ng deity doon at kahit mayroon man ay lubhang bababa ang kanilang lakas kaya hindi siya natatakot. Hindi nila alam na sa sandaling ito ay isang batang kasambahay sa tahanan ni Lin Weiyang ang nagtatago sa kanyang kumot at lihim na nagpapadala ng text message na nagsasabing nagdala si Lin Weiyang ng 2 estranghero na kasalukuyang naninirahan sa kanilang bahay. Sa isa pang marangyang tahanan na hindi kalayuan sa pamilya Lin ay isang nasa katamtamang edad na lalaki na may hawig kay Lin Weiyang ang malamig na tumawa at mariing ibinagsak ang kanyang telepono sa sofa at ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghamak. Sa kanyang tabi ay nakaupo ang 3 tao, isang batang lalaki, isang batang babae at isang kalbong nasa katamtamang edad, na ang bawat isa ay may kakaibang tindig na malinaw na naiiba sa ordinaryong tao at hindi malilimutan sa isang sulyap. Ang batang lalaki ay may pulang buhok maputing balat at bahagyang asul ang mga mata na tila isang halo-halong lahi. Ang babae ay nakasuot ng masikip na itim na leather na damit na nagpapakita ng kanyang magandang hubog at may mahabang buhok na naka-ponytail at may 12 maliliit na patalim na nakasabit sa kanyang baywang. Ang kalbong nasa katamtamang edad ay nakaupo sa sahig at ang kanyang balat ay tila nasunog hindi pantay at sadyang napakapangit.